하나님 말씀은 히브리서 11장 3절로 4절 말씀입니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Hebrews 11:3-4. Basahin ko po sa wikang Tagalog. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Anupat ang mga bagay na nakikita ay nilikha mula sa mga bagay na hindi nakikita. Sa pamamagitan ng pananampalataya, si Abel ay nag-alay sa Diyos ng higit na mainam ng handog kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito, siya'y pinatunayang matuwid ng tanggapin ng Diyos ang kanyang mga kaloob. Sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya ay nagsasalita pa siya, bagaman siya ay patay na. Purihin ang salita ng Diyos. 지금으로부터 7년 전에 우리 교회가 시작됐습니다. Nag-start po yung SCF Church around 7 years ago. 처음에 여러분들을 갖다가 잘 이렇게 하나님의 사람으로 키워내기 위해서 많은 시도를 했었습니다. Nung panahon po na yun, marami pong time na nagpipray si Pastor, si Reverend Tuang, na ma-feel niyo po at ma-experience yung pagmamahal ng Diyos sa buhay niyo. 여러분 잘 알다시피 우리 문동현 장로를 통해서 애니메이션도 가르치려고 했습니다. And if you might have known, si Reverend Ton Lee po, siya po ay nagturo ng animation. 그런가 하면은 또 컴퓨터를 또 교실을 열기도 했습니다. At meron din po mga computer programs at iba't ibang courses po na tinuro din. 그런데 컴퓨터를 배우려고 하는 이 사람들이 처음엔 좀 왔다가 어려워지니까 다 그냥 떠나고 말았습니다. Kaya lang po, nung una, nagsisimula pa lang na mag-aral ng computer, una gustong-gusto pa, pero unti-unti na pipil nila na hirap naman ito, so they eventually stop. 애니메이션도 이렇게 현지에서 처음에 몇 명 배우려고 하다가 다 떨어져 나갔습니다. And even the animation courses, there were people then who learned the animation po, no? Pero it seems that it made them difficult, so the numbers of the students or the learners reduced to a few number na lang. 오히려 애니메이션 같은 경우는 외부에서 와서 배우는 학생들이 남았습니다. At kung sino pa yung nasa labas or tagalabas na nag-aral ng animation, sila pa yung nanatili dito na 그 중에 mag-aral. 하나가 파울로입니다. And one of them is Paulo. 근데 파울로는 여기 따갔다갔단 망간 청년이 아니었습니다. At si Paulo na po ay hindi ata taga-manggahan. 내가 그걸 시작했을 때는 이 따갔다갔단 망간에 있는 이 학생 청년들이 와서 배우기를 원했습니다. At gusto po ni Pastor na galing sa manggahan at galing po sa ano po yung lugar na yun, Katatan, opo, na magkaroon ng maraming estudyante na mag-aral. 일단 애니메이션이나 또는 컴퓨터를 배우면은 일단 안정적인 수입을 벌 수 있는 그런 수준에 도달하기 때문입니다. At gusto po ni Pastor na marunong po yung mga nag-aaral na may palago or they will increase their knowledge in the computers and even the animation course program. 그런데 아무도 따라오질 못했습니다. Kaya lang po, niwala atang nanatili na mag-aral at nobody continued to learn. 그래서 결국은 다 중단을 하게 되었습니다. And it eventually stopped and it eventually ended. 거기서 깨달은 게 하나 있었습니다. And there was one thing that I realized about it. 처음부터 천천히 시작을 하자 이렇게 생각을 하게 되었습니다. And Reverend Wang realized that we had to start slowly. Kasi unti-unti dapat hindi natin binilisan at we just could have started na mabagal lang. 내 생각에는 여러분들에게 그 좋은 기술을 가르쳐 주면은 여러분들의 삶이 빠른 시간 내에 변화가 될 줄 알았습니다. And as per Reverend Wang, he wanted dun sa learners na
ma-increase yung knowledge nila about those courses, and it will also change your lives. Yun yung iniisip niya. At mapadali yung, kumbaga, yung learning, and it will help your lives improve. 그런데 여러분들은 그거에는 관심이 없었습니다. And he realized na there's no interest doon sa mga nag-aral din. Kaya po sila nag-stop. 그러니까 내 마음만 급했던 것이었습니다. And I think it was only my heart or my thoughts, or Reverend Juan's thoughts na rush. Kumbaga, he thought that it could have been done quickly. 빨리 여러분을 예수 안에서 이렇게 잘 살게 해주고 싶었습니다. And Reverend Wang also wanted all of you to learn quickly and even get to know the Lord Jesus like quickly. 실제로 그 애니메이션이나 컴퓨터를 배우면은 여러분들의 수입이 매월 80만 원 정도가 되기 때문이었습니다. And if you get to become an expert sa computer and animation, ang usual na salary po noon ay 800,000 won, Palsiman won. So it's around 35,000 pesos in our currency. 그런데 내 생각하고 여러분의 생각은 달랐습니다. But my thoughts and your thoughts are different. So magkaiba po yung thoughts ni Reverend Wang sa thoughts po ninyo. 그래서 여러분들에게 일단 복음을 잘 전해야 되겠다는 생각을 하게 되었습니다. And so Reverend Wang realized that, yes, I need to teach you first the gospel. Kumbaga, yun muna yung pinaka-importante, yung ebanghelyo ni Panginoong Jesucristo. 예수를 믿지 않으면 여러분들의 삶은 변화가 되지 않기 때문이었습니다. If you do not believe in Jesus, or if you do not know Him well, there will be no changes in your lives. 예수를 믿어야 하나님의 자녀로 거듭나게 되고 그래서 여러분이 소망을 가질 수 있기 때문이었습니다. That's why first and foremost, you have to believe in Jesus Christ. It will create change in your lives, and it will create transformation in your lives, and you will grow in Jesus. 사실 그동안 우리 이봉춘 선교사님부터 해서 여기에 얼마나 많은 사랑과 노력을 했는지 모릅니다. And I could even thank Reverend Lee for his mission and passion in sharing the gospel here, and even his service in the Philippines. 우리 이봉춘 선교사님은 몸이 좀 불편하신데 한국에 계실 때 항상 여기를 생각하며 기도하셨다고 했습니다. And even Reverend Lee, hindi po ganun kalakas na yung katawan niya. Siya na po yung nanghihina. But he still wanted to see you. He still wanted to visit the Philippines and, share the love of God to everyone. 여러분이 잘 되고 여러분들이 이렇게 풍요로운 삶을 사는 것을 바라는 사람들이 많이 있습니다. And there are a lot of Korean brethren din or missionaries na lahat po tayo dito, mga Pilipino, pagpalain po ng Panginoong Jesus. Our lives will be transformed, and at the same time, we will continually live with thanksgiving, and our lives will continually be more blessed under God's grace. 여러분과 얼굴을 한 번도 본 적이 없는 많은 이 코리안 크리스천들이 여러분을 위해서 기도하고 있습니다. At marami po sa taga-Korea na kahit hindi pa po kayo nakikita, sila po ay nananampalataya sa Diyos at patuloy po silang nananalangin. They continually pray for you even without seeing you. 만일 이 교회가 우리 투지산성교회의 그 직속 교회가 아니면은 이 교회는 벌써 문을 닫았을 겁니다. Yung main church po na Suji Sansong Church, lahat po sila ay devoted to pray for this church din sa Philippines, the SCF Church Philippines. At lahat po ng kailangan, lahat ng resources, not only for prayers, lahat po ay binibigay po dito hanggat kaya po nila. 한국에서 필리핀에 선교하는 한국에 있는 교회들은 어떤 당장의 결과물을 원하고 있습니다. At they want to see the fruits din ng labor po, no? While praying, while providing resources, and extending help and support to the Philippine churches din. They really want everyone din na mag-grow at makilala palalo si Panginoong Jesus. 기다려주지 않습니다. Hindi po ganon sila kumbaga, they could not have waited. They could have not waited na makita po na lumago yung church po natin. 결과물이 생기지 않으면 한국 교회에서는 선교를 중단하는 것이 보통 일입니다.
Kaya po may mga churches din sa Korea din na, di ba, they're into the pali-pali. You know what that means, like a rush culture. So that's why they really wanted to see people growing. They wanted to see results and fruits of the labor. Kung hindi nila nakita yon, they eventually, stop then. 통역을 아주 잘하는 것 같아요. I'm so good now at praise God. Thank you. 그런데 우리 여기 SCF 교회는 한국에 있는 수지산성교회와 똑같은 교회이기 때문에 그런 그 강요하거나 결과를 빨리빨리 이렇게 원하고 있지 않습니다. So with the Suji Sansong Church po, since it's the same church with the SCF Church, tayo po ay sister church pa, di ba? Dito yung SCF Church. So, hindi po tayo nira-rush. Okay? Don't get us wrong. Hindi naman po kayo minamadali na, oy, dapat ganito kayo, dapat ma-pressure kayo. Hindi po ganon. 그래서 꾸준히 계속해서 인내하면서 여기에 선교를 하고 있는 겁니다. That's why we are patiently praying for you. We are patiently helping you. And at the same time, we continually to love you and support you. 잘은 모르지만 지금도 여러분 중에서는 믿음의 사람으로 커가는 사람들이 많이 있을 거라고 생각합니다. And we believe na marami po sa inyo ay pinagpala, marami po sa inyo ay lumago since we started here at nagpapasalamat po kami sa Diyos. 그래서 오늘도 여러분이 하나님께서 기뻐하시는 믿음의 사람이 되기 위한 설교를 하려고 합니다. And the word that I wanted to preach is for you to know what kind of worship that God accepts. Ano yung pananamba na tinatanggap ng Diyos? Ano yung klaseng worshiper na dapat maging pagpapala sa mata ng Diyos? 그래서 성경에 최초로 하나님 앞에 예배를 드렸던 사람 중에 아벨의 예배에 대해서 말씀을 드리려고 합니다. Kaya po nung sa Old Testament, alala niyo po yung storya ni Abel. So among the characters in the Bible, si Abel po yung na-emphasize doon na yung kaloob niya, yung offering niya, yun ay tinanggap ng Panginoon. 아담에게 두 아들이 있었는데 가인과 아벨이었습니다. And there were two brothers in that story, si Cain at si Abel. Sa Genesis po yun na story. 가인은 농사를 짓는 사람이었습니다. Cain was a farmer. So siya po ay magsasaka, si Cain. 아벨은 양을 치는 사람이었습니다. Si Abel naman po ay shepherd o pastol. Siya po yung nagpapastol ng mga tupa. 그런데 어느 날 두 사람이 똑같이 하나님 앞에 예배드리러 나갔습니다. And there was one day, Cain and Abel had to offer an offering to God. 그런데 결론적으로 하나님께서 가인의 예배는 안 받으시고 아벨의 예배만 받으셨습니다. Kaya lang po, nung nag-offer si Cain, nag-offer si Abel, hindi po tinanggap ng Panginoon yung dalawang offering. Ang tinanggap lang po ng Panginoon ay ang kaloob at offering ni Abel. 가인이 예배를 안 드리고 아벨만 예배를 드린 것이 아니었습니다. Hindi po dahil hindi nagbigay si Cain, pero nagbigay po si Cain at si Abel. Dalawa po sila, di ba, nag-offer? Pero ang tinanggap lang po yung kay Abel na offering. 똑같이 예배를 드렸는데 하나님께서는 아벨의 예배만 받으셨습니다. Dalawa po silang nag-offer, dalawa silang nagbigay ng kaloob, pero hindi tinanggap ng Diyos yung offering ni Cain. 그런데 오늘 히브리서 11장 4절에는 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 드렸다고 했습니다. And in our word of God, sa salita po ng Diyos sa Hebrews, sa pamamagitan ng pananampalataya, tinanggap ng Diyos yung kaloob ni Abel. 우리가 똑같이 예배를 드려도 이 시간에 하나님께서 받으시는 예배가 있고 받지 않으시는 예배가 있을 수 있다는 사실을 여러분들이 잘 생각을 하셔야 됩니다. And at this moment, lahat po tayo dito po ay worshipers. Puno, lahat tayo ay sumasamba sa Diyos. Pero hindi po natin alam kung sino yung pagsamba or sino yung worshipers na kalugod-lugod sa Panginoon. So ganun po yung similarly, merong time na yung worship na yon hindi tinanggap ng Diyos. Meron namang ilan sa atin yung tinanggap ng Diyos. 가인은 농사를 지어서 농산물을 가지고 땅의 소산을 가지고 하나님 앞에 예배드렸습니다. Si Cain po, dahil siya ay farmer, siya ay magsasaka, yung mga inani niya po, mga pinagpagura ni Cain, ito ay inaalay at inoffer niya sa Diyos.
아벨은 양을 치는 사람이기 때문에 양의 첫 새끼를 낳는데 새끼와 그 기름을 가지고 하나님 앞에 예배드렸습니다. At si Abel naman ay pastol, siya po ay nagpapastol ng mga tupa. Ang inoffer po ni Abel ay yung pinakauna o yung tinatawag nating firstborn na anak nung kanyang mga tupa, pinakaunaan. He offered that to the Lord. 어떤 사람들은 양의 첫 새끼가 더 귀해서 하나님이 받으셨다고 잘못 생각하는 사람도 있습니다. Meron pong mga tao na bagong silang naman to or this is my firstborn so hindi ko to ibibigay, hindi ko to ihahandog. 그러나 절대로 그렇지 않습니다. Pero hindi po dapat ganon kasi dapat alam natin kung ano yung ikinalulugod ng Panginoon. 하나님께서 아벨의 예배와 제물을 받으신 것은 아벨이 가지고 있던 믿음 때문에 받으셨다고 말씀하셨습니다. And the Lord didn't actually look at the offering. Ang una pong tinitingnan ng Panginoon ay yung pananampalataya at yung puso po nung nagbibigay. 그럼 그 믿음은 과연 어떤 믿음이었겠습니까? At ano ba yung pananampalataya na meron si Abel? 가인 속에도 자기 생각이 있었고 아벨 속에도 자기 생각이 있었습니다. Dalawa po sila, di ba? Si Cain, si Abel. May kanya-kanya po silang pag-iisip. Pero ano kaya yung pananampalataya na tinanggap ng Diyos? Bakit kaya tinanggap na yung offering ni Abel? 근데 아벨은 가인이 갖지 못한 믿음이 있었습니다. At that's because Abel had faith in God. 그 믿음이 무엇인가 하니 3절에 보니까 하나님이 모든 만물을 말씀으로 지으셨다라는 말씀이 있습니다. And anong klaseng pananampalataya iyon? Kung mababasa po natin ulit sa verse 3, sa pananampalataya ay natatalatas natin na ang sanlibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. So Abel had a faith that every creation, everything that I have, lahat ng meron ako, kay God. Hindi sa akin. Sa Diyos. 아벨은 오케이? Yeah. 아벨은 모든 만물을 지으신 분이 창조하신 분이 하나님이라는 믿음을 가지고 있었습니다. And Abel had faith that everything that he has, he honors the Lord, he knows and he acknowledges that the Lord is the creator of everything. So nandun yung panampalataya ni Abel na hindi sa akin to, sa Panginoon ito. At yun yung faith na merong si Abel, and that faith made God accepted the 모든 offering. 만물이 하나님의 것이다라는 믿음을 가지고 있었습니다. Abel had faith that everything that he sees, everything na nakikita niya ay creation ng Panginoon. 나도 또 내 시간도 내 물질도 내 자식도 모든 것의 주인이 하나님이라는 믿음을 갖고 있었습니다. Me, myself, my properties, my resources, my money, my treasures, my family, and everything that I have, the Lord is the creator and the source of all this. 하나님이 창조주라는 말씀을 믿는 믿음. That faith is the faith that believes that God is the creator of everything. 그런 믿음을 가지고 하나님 앞에 양의 첫 새끼를 가지고 하나님께 예배드리러 나간 것입니다. At yun yung pananampalataya ni Abel na yung pag-o-offer niya, nandun yung puso niya, nandun yung pananampalataya niya na lahat ng meron ako, ang pagmamay-ari ito ng Diyos. 가인은 자기가 수고해서 땅의 소산을 가지고 나갔지만 가인은 그런 믿음이 없었습니다. Si Cain po, even though he offered the best meat, no, yung the best crop rather, yung pinroduce niya na ani, but still Cain thought that ito yung pinaghirapan ko, ito yung labor ko. So Cain did not have faith with what Abel had. 오케이. 가인은 자기 것 중에 일부를 가지고 하나님 앞에 드린다는 생각을 가지고 나갔습니다. And at that moment, Cain thought, inisip po ni Cain na, ito yung pinaghirapan ko, Lord, ito sa akin, ito yung resulta, ito yung na-produce ko. Kaya ino-offer ko to sa inyo. Without having faith na ino-honor niya, na lahat ng naani niya, lahat ng meron siya, ay sa Diyos. 가인은 히브리서 11장 3절의 말씀을 믿지 않았습니다. And Cain did not faith in the word of God na binanggit po natin, binasa po natin kanina sa Hebrews 11, chapter 3 and 4. 믿음이라는 것은
하나님이 우리에게 주신 말씀을 믿음이라고 하는 겁니다. What is faith? Ano po ba yung pananampalataya? Di ba sabi po sa Hebrews, faith is the substance of things that we do not hope for to be seen, di ba? Kumbaga, hindi natin nakikita, pero naniniwala tayo. So lahat po ng hindi natin nakikita ang Panginoon, but we believe that God exists. 믿음이라는 것은 곧 하나님의 말씀입니다. And the faith is equal to the Word of God. Believing who God is believing His Word. 가인은 그 믿음이 없었습니다. And Cain did not have that faith. Wala po yung pananampalataya na meron si Abel. Wala po si Cain ng pananampalataya na ganun. 그래서 하나님께서는 가인의 제사와 제물을 받지 않고 아벨의 제사와 예물을 받으셨다고 말씀하셨습니다. And it's a very important thing. The one thing that we need to learn from this word po ay dalawa silang nag-offer, si Cain at si Abel. Kaya lang, hindi tinitingnan ng Panginoon kung anong klaseng offering, di ba po? Tinitingnan ng Panginoon kung ikaw ba ay may pananampalataya sa akin. Ino-honor mo ba ako bilang Panginoon ng buhay mo? That's why God accepted Abel's offering because of the faith that Abel has. And that faith honors and acknowledges the Lord who is the creator of everything. 그렇다면 우리는 어떤 믿음으로 하나님을 예배하고 하나님께 나와야 되겠습니까? An important question is, what kind of faith that we should have so the Lord God will be pleased in us? Or anong klaseng pagsamba na dapat meron ako para po ay tanggapin ng Panginoon? What kind of faith? Yun po yung dapat nating matutunan sa oras na to. 하나님이 창조주로서 모든 만물의 주인이라는 사실을 믿는 아벨처럼 그런 믿음을 가지고 나와야 됩니다. And that faith that we need to have is the faith that believes that everything that we see on earth is created by God. So katulad po ni Abel, lahat po ng nakikita natin, lahat ng meron tayo, from foot to head, and even if we see everywhere, no, north, east, south, west, lahat po yun ay pagmamay-ari ng ating Panginoon. So we need to acknowledge the Lordship, we need to acknowledge the Creator of everything, and that is God. 나도 나의 재물도 나의 지식도 나의 재능도 나의 심지어 나의 자식도 다 하나님의 것이라는 믿음을 가지고 나와야 됩니다. At sana po sa atin, sa mga oras na to, isipin natin na lahat ng meron ako, my talents, my skills, my children, sa mga parents po, no? Lahat nung meron ako ngayon ay sa Panginoon. Ito po ay galing sa Panginoon. And everything has been created by God, who is the creator and source of everything. 나를 비롯한 모든 것의 주인이 창조주 하나님이라는 사실을 믿고 감사함으로 하나님 앞에 나와야 됩니다. And what should be the result for that? After believing everything, after having that faith that God is the creator, God is the Lord, everything that I've seen, or everything that I'm seeing now is of God's. And that should make me grateful. Lahat po dapat ganun yung pananampalataya na meron tayo. At bilang mga creation ni Lord, tayo po lahat ay may pasasalamat. We have to have that heart of gratitude. 설교를 듣는 여러분 중에서 오늘 나도 아벨과 같은 믿음을 가지고 나가야 되겠다는 결심을 하는 그런 성도들이 있기를 바랍니다. Nawa po lahat tayo ay magkaroon ng pananampalataya na meron si Abel. Panginoon, tulungan mo ako na ganung pananampalataya na meron si Abel ay magkaroon din ako. At ganun po ang gusto ng Panginoong Jesus. 결국 하나님께서 보시기에 합당한 믿음을 가진 사람이 하나님의 복을 받습니다. And as a result, the Lord accepts the worshipers in spirit and in truth with faith in God, honoring God as their Lord, honoring God as the Creator, and acknowledging His Lordship over to their lives. 저는 어떻게 하면 나도 이런 믿음을 가지고 하나님 앞에 쓰임 받을까 고민했습니다. And at ano yung dapat kong gawin? Lord, what should I do to have that kind of faith? 35년 전에 교회를 한국에다 세웠습니다. Based on Reverend Wong's experience, 35 years ago, he wanted to plant a church. 그때 저는 아파트가 한 채가 있었는데
그 아파트를 팔아서 그 1억 원이나 되는 큰 돈을 하나님께 헌금했습니다. At that time, they live in an apartment in Korea. Reverend Wang lived in an apartment, and he wanted to offer it to God, no? So he sold that apartment, and it was around 4 million pesos in our currency, so he could do something for God. 그 순간부터 저는 소위 주의 종이었기 때문이었습니다. At nakita niya po kasi yung need nung time na kailangang mag-plant ng church, kailangang palaguin yung church. 나의 주인은 하나님이시다라는 믿음을 갖고 시작했습니다. And Reverend Wang at that moment, hindi ko nakikita kung ano yung mawawala sa akin. But I believe that God is my Lord, God is my Creator, and God is the source of everything. 여러분, 종은 자기 소유가 없다는 거 아시죠? Alam niyo po na yung possession po natin ngayon, lahat ng meron tayo, hindi po sa atin, di ba? 종은 자기 재산도 자기 것이 아니라 주인의 것입니다. And even those good things, those precious things, treasures na meron po kayo, hindi po sa atin. Lahat po yun ay pag-aari ng Panginoon. 종의 안에도 주인은 하나님이십니다. Lahat po ng meron tayo, lahat ng kaloob natin, God is the owner and creator of everything. 종의 자녀들도 주인은 하나님이십니다. Kahit po mga generation natin, magkaapo man tayo, lahat po yun ay pagmamayari ng Diyos. 종은 자기 것이 하나도 없는 게 종입니다. Wala po isa sa atin na may-ari nun. Everything is created by God and the source of everything is God. 모두가 하나님의 것입니다. Yeah, everything is God's. Okay, every creation ay sa Panginoon. 그래서 하나님 앞에 내가 하나님의 종이라는 사실을 고백하고 싶었습니다. And that's why Reverend Wang at that moment, he wanted to offer everything to God. Lord, ikaw naman ang Diyos ko. Ikaw naman ang Panginoon ko. So i-offer ko po ito. Bibigay ko po ito sa inyo. 그래서 가지고 있던 전 재산을 하나님께 돌려드렸습니다. And the money na yung natanggap po nila because of selling the apartment, binigay po ni Reverend Wang. He offered it to the Lord. 그리고 어린 두 아들을 불렀습니다. And he also helped, tumulong din po siya sa mga bata. 한국에 있는 우리 큰 아들이 그 당시에 초등학교 5학년, 여기 SJ 선교사가 초등학교 2학년이었습니다. At meron pong dalawang anak si Reverend Wang noon. First son, it was a 5th grade in elementary, and Pastor SJ was 2nd grade at that time. 사람은 자기 자식에 대한 애착과 집착이 제일 크기 때문이었습니다. At kung isipin ng ibang tao, nagbenta siya ng apartment or nagkaroon siya ng offering sa church. Pero yung mga anak niya, iniisip niya ba? Parang ganun po yung isipin natin, normal thinking. 어린 두 아들을 불러놓고 이렇게 말했습니다. Kaya po si Reverend Wang, he said something like this. 이제부터 아버지는 하나님의 종이다. And sabi niya po sa mga anak niya, ako ay servant ng Panginoon. 이제부터 아버지는 하나님의 일만 해야 된다. And I will just be serving the Lord. 만일에 너희들이 아버지가 하나님의 일을 하는데 방해가 되면 아버지 너희를 버린다 그랬습니다. Kaya po iniisip ni Reverend Wang na since tinawag ako ng Panginoon, God has chosen me. So ako ay susunod. Ako ay I will accept that calling that God has given me. 어린 두 아들이 그 얘기를 듣고 굉장히 두려워 떨었습니다. Kaya po nung narinig ng mga bata at narinig din ng mga anak niya, at first they were scared, no? Natakot sila kasi ano nang gagawin natin? Nawala yung apartment natin, tapos yung daddy namin ay magiging servant ng Panginoon. 그것은 육신의 아버지로서 자식을 향한 집착을 끊어버리기 위함이었습니다. Kaya po, yung dahilan, it's because they were scared kasi sa Korea, very competitive po yung Korea. And of course, they did not have that 100% na dependent na ano kayong mangyayari, ano kayong magiging result nito, ng desisyon ng aming ama. 그때 그 말은 제 진심이었습니다. But that was a sincerity. I mean, sincere po nun si Reverend Wang, and that made him decided na, ito Lord, use me because you have chosen me. 그래서 그때부터 두 아들은 그냥 방치가 되었습니다.
방치. Ignored. Yeah. So, for Reverend Wang, mas inuna niya yung Panginoon. Of course, mahal niya naman yung mga anak niya, pero mas inuna niya. Kahit nakita niyang natatakot o nag-worry yung mga anak niya, inuna niya yung pagsisilbi sa Panginoon. 나는 방치했지만 하나님께서 두 아들을 잘 키워주셨습니다. However, since I decided to be used by God, the Lord God helped my children. Tinulungan po ng Panginoon yung mga anak ko. 두 아들은 자라면서 한 번도 아버지 말을 거역하거나 아버지 속을 새긴 적이 없었습니다. At marami pong mga pagpapala ang naranasan nila. Mysteries, blessings came to their family. So, at that moment, hindi po nag-complain na yung mga anak ni Reverend Wang. 그러다 결국은 하나님께서 두 아들을 둘 다 목회자로 하나님이 세우셨습니다. And the two children became servants of God. Sila po ay nag-aral din ng theological courses and they became pastors as well. 하나님의 일에 방해가 되면 버릴 수 있다고 버렸던 그 두 아들이 하나님께서 그 두 아들을 둘 다 목사로 키워주셨습니다. And that's the blessing of God na makita natin na kapag ikaw ay nagpagamit sa Panginoon, binigay mo sa Kanya yung nararapat na offering, the Lord will not abandon you. Rather, the Lord will help you. And the Lord has raised Reverend Wang's kids and then they became pastors. 하나님께서 가장 귀하게 여기는 목사들이 된 겁니다. And I think the best calling din, yung pagiging pastor po no, among the callings. So yun yung pinapasalamatan din ng pamilya nila. 큰아들은 한국에 있는 수지 산성교회에서 헌신하고 있습니다. And the first son of Reverend Wang is serving in Suji Sansong Church in Korea as pastor. 그리고 둘째 아들은 지금 SCF 교회에서 헌신하고 있습니다. And you may know, of course, Pastor SJ, who has been pastoring the SCF Church in the Philippines. 이게 어떻게 사람의 생각과 사람의 뜻으로 될 수 있겠습니까? So how could it be? Kung isipin natin nung mga time na yun na nag-decide si Reverend Wang kung human thinking lang, mga isip ng tao, naku, paano na yan, paano na to, ganyan. But then, the Lord God has His own plans, better than humans' plans. 일반적으로 한국에서는 목사님들의 자식들이 목회를 안 하려고 합니다. Meron po sa mga Korean pastors, ayaw nilang mag-pastor yung mga anak nila. Kasi nga, mahirap nga namang mag-pastor. 목사님들의 자녀들이 목회자가 되는 일은 극히 드뭅니다. So, yun po yung kinatatakutan yung ibang fathers na pastors din. Na yung mga anak nila na kung maging pastor, sila din po ay may worries, may takot din na bakit anong mangyayari sa pagiging pastor ng mga anak nila. 그러나 어쨌든 그때 목회 시작하면서 버린다고 했던 두 아들은 하나님이 키워주셔서 하나님의 일을 하는 목사가 되었습니다. But as per Reverend Wang, yung experience po nila, since kung ano yung tawag ng Panginoon, ano yung calling ng Panginoon, we believe that God will continue to carry out His plans. And those plans are the best plans. 제가 목회를 시작하면서 제가 있던 재산을 전부 하나님께 드렸다고 했습니다. And since He offered the property, no, the assets na meron sila noon, and God returned back also the favor and the blessings. 그런데 그때부터 지금까지 한 번도 물질 때문에 어려움 당한 적이 없었습니다. And since that moment, hindi po sila nagkulang. Kung isipin natin, paano na? Ano nang mangyayari sa kinabukasan? But no, the Lord God has continually sustained them, has continually blessed them until this moment. 그 정도가 아니라 하나님께서는 나에게 많은 복을 내려주셨습니다. And the Lord has blessed me more than I could ever think of. 한국에 있는 교회도 하나님이 크게 부흥시켜 주셨습니다. And the Lord has also blessed greatly yung church sa Korea. 그리고 이 필리핀 이곳에도 이렇게 아름다운 센터를 짓게 해주셨습니다. And what you can see now, dito po sa SCF Church, God has blessed us with a very beautiful SCF Church. 그리고 오늘 이곳에서 이렇게 아름다운 여러분들이 함께 하나님의 자녀로서 살아가고 있는 것입니다. And seeing you, beautiful children of God, worshiping with us, being with us, worshiping the Lord, it makes us also grateful and thankful. 내가 알기로는 한국에서 필리핀에 지은 선교센터 중에서
우리 선교센터가 제일 크고 아름답습니다. And for Reverend Wang, among the buildings or among the missions that he did in the Philippines, this SCF Church, this place is the most beautiful or the most favored sa kanya. 이런 좋은 시설과 좋은 환경을 가진 교회는 한 군데도 없습니다. Katulad nito na nagawa ni Reverend Wang of all his life. This is the best building. This is the best ministry na ginawa ni Reverend Wang sa Philippines. 이렇게 좋은 환경 속에서 여러분들이 지금 하나님을 믿고 있다는 것에 대한 자부심을 가지시기 바랍니다. And I hope you will also feel that gratitude towards God. At hindi po dahil kay Reverend Wang, but of course through Reverend Wang, we were able to come here together, we're able to worship here together, but it's all because of God's blessing. All because that God has made these things possible. 여러분 중에 오늘 이 아벨의 제사를 갖다가 믿음으로 받고 그렇게 하나님을 섬긴다면은 세월이 많이 지난 후에 여러분도 그런 충만한 복을 받을 수가 있습니다. Nawa po ay lahat po tayo dito magkaroon ng pananampalataya na katulad kay Abel, na ibibigay natin yung offering natin ng may pananampalataya, may pagkakakilala sa Panginoon na siya yung pagmamay-ari ng lahat ng meron sa atin. 여러분 가인이 되기 원하십니까? 아벨이 되기 원하십니까? Do you want to be like Cain or do you want to be like Abel? 나는 여러분들이 아벨이 되고 아벨의 믿음을 가지고 하나님 앞에 늘 예배드리기를 원합니다. And I want every one of us, every person of this place to have a faith like Abel. 그러면 그 순간부터 우리 하나님은 여러분과 함께 동행하실 겁니다. And I believe the Lord will continually bless each one of us because of that faith that we have like Abel. 여러분 삶 속에 하나님이 한 걸음 한 걸음 함께 하실 겁니다. And the Lord will be with you step by step. Lahat po ng gagawin nyo, lahat ng gusto nyong maranasan, the Lord will continually be with you. 그리고 세월이 지난 어느 날 하나님께서 나의 믿음을 받으셨다라고 여러분들이 믿음으로 고백할 날이 분명히 있게 될 것입니다. And that day you will confess that thank you Lord for accepting my worship. Salamat Panginoon sa pagtanggap ng aking pagsamba. 주님께서 여러분과 함께 하시기를 예수 이름으로 축원합니다. Pagpalain po ang bawat isa sa atin at purihin ng Diyos sa pananampalataya na meron tayo.